ang lugar kung saan. Amen. Mga nakarang mga taon, pinapaganda ko ang pronunciation sa word na ito. Amen. Pero mali-mali pa rin. Ipinipilit ko. Amen. Sapagkat sabi ko, manger. Yung pala, ang salitang ito ay ipopronounce na manger. Amen. Siguro yung mga nakakarinig sa akin, tama, ang bobo naman nun. Pronunciation na ng manger, di pa alam. Alam nyo kung ano, saan ko kinuha yun? Anong English na yung pinagsasampayan ng damit? Hanger. Hanger. Diba? Kaya, doon ko kinuha. Amen. Manger. Pinapaganda ko. Amen. Kaya pag may nasusundan kami sa Agnes na Ford Runner, hindi Ford Ranger. Diba? Pero ako'y mangangaral ngayong umaga sa paksang ito, the images in the manger. Amen. Lucas chapter 2, verse 1, ng panahong iyon, kuyaon iniutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Verse 2, ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Verse 2, mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angka ng lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Verse 8, tuloy-tuloy natin. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila na kasisilaw na kaninningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan nyo ang isang sanggol na nababalot sa lupain matatagpuan nyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo sa kalangitan. Unang kalangitan nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tignan natin itong binalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. Tayo sa mandaling manalangin. Purihin natin, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, God, we give you praise, we give you honor and glory. Salamat po sa bilang ng mga tinubos mo, mga pinilit, hinirang mo na narito ngayong umaga. Dalangin ko po ang paghipot, pagbubukas po ng puso. Panginoon, sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Lalo tigit ang iyong mga ngaral, gamitin mo lamang ako instrumento, daluyan na yung pagpapala sa bawat isa. Hinihiling ko po ang pagmiministeryo ng banal na Espiritu ngayong umaga.
Kayo po ang kumilos, kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan, palakasin, patatagin, dagdagan ang pananampalataya ng bawat isa. Panginoon, salamat po, makin na po kami ng pagtatagumpay. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Ito yung tagpo. Amen. Kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesus. Amen. Sa lugar ng kasabsaban. Kaya kung mga ngaral ng imaga, the images in the manger. Unang po tignan natin an image of rejection. Amen. Sa Luke chapter 2 verse 7, isinilang niya ang panganay niya na isang sanggol na lalaki. Pinalam niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay na patuloy. Tinignan ko po dito mga minamahal. Amen. Wala nang lugar. At sa ibang salin ng Biblia, walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Amen? Rejection. Hindi tinanggap si Jesus. Hindi tinanggap, amen, si Jose at si Maria. Amen? Dala-dala. Pag nakakita na kami ng buntis ni Mrs., pagpayat na buntis, akala mo, amen? Siguro pag nakikita niyo ako parang buntis, nahihirapan kayo. Diba? Amen? Hirap na hirap si Maria. Kagampan. Ilan yung mga nanganak dito? 3. Amen? Malapit na ako. Diba? Nung kagampan, nung galing kami nubista, nakaraan mga linggo, nag-false alarm yung isang kapatiran. Amen? Pinapawisan ng malamig. Akala'y kagampan na, akala'y manganganak na. Amen? So sinasalubong na namin yung kalsada, yung mga sasakyan. Diba? Amen? Sa mga nanay, alam nyo po yung pakiramdam ng isang manganganak na. Hello? Amen? Sabi nga ng iba, amen, ang buntis daw ay parang sundalo, amen, na ang kanilang paa ay nasa kabilang o nasa hukay na ang kabilang paa. Amen? Ito daw yung kanilang sitwasyon. Amen? So si Maria ay kagampan, si Maria ay manganganak na, ilang oras na lamang. Pero sinabi ng mga tao ng bahay panuluyan, wala kayong lugar dito. Hindi kayo pwede dito. Hindi namin kayo kilala. Puno ng aming hotel. Hindi namin kayo masikaso. Busy kami. Umalis na kayo. Wala. An image of rejection. Amen? Hindi usapin ang fully book. Hindi usapin ang punuan. Kung nakikita mo ang kalagayan ng isang babaeng manganganak, di ba? Higit pa sa napapatae. Meron nga kapag sa CR at hindi ka malapit ka ng madam na, bilisan mo! Malapit na lumabas! Lalo na yung mga anak. Di ba? Amen? Ang imaheng ng rejection. Kung bakit si Maria ay nanganak sa lugar ng kasabsaban sapagkat hindi nila sila tinanggap ng mga tao.
na wala ang compassion, walang habag, walang awa, walang pakialam, is an image of rejection. Amen. Si Jesus ay nagkatawang tao. Ipapanganak ni Maria. Amen. So ito yung larawan ng pasapsapan. Larawan ng pagsasantabi. Larawan ng rejection. Larawan ng pagbabaliwala. Amen? Larawan ng walang pakialam. Larawan ng walang habag. Sabi ng 1 chapter 1 verse 11, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Amen? Ito'y larawan na hanggang ngayon ay nire-reject ng mga tao ang ating Panginoong Jesucristo. Basta't ang usapin si Jesus, magsimba. Rejection. Si Jesus Christ. Amen. Amen. Alam niyo po, kapag ganito, pwede tayong mag-isip, pwede tayong magkampo sa mga tao, pero hindi tayo ang nire-reject ng tao. Ang nire-reject ng tao ay si Jesus Christ. Mula pa bago pa siya isilang, nasa tiyan pa, nasa sinapupunan pa siya ni Maria, amen, tinatanggihan na siya ng tao at hanggang ngayon ay patuloy na tinatanggihan ng napakaraming mga tao. Ito'y larawan na hanggang ngayon ay maraming mga tao ang walang pakialam sa ating Panginoong Hesus. Ito'y larawan na sinasantabi ng mga tao ang ating Panginoong Hesus. Nire-reject para sa pansariling kapakinabangan. Nire-reject ang Panginoong Hesus dahil iniisip lagi ang sariling sitwasyon. Why? People reject Jesus Christ. Amen. Amen? Malayo, pastor, ang church. Amen? Why people reject Jesus Christ? Amen. Nakakalungkot. Amen. Maraming mga tao inaayawan. Sinusundo na, ayaw pa rin sumama. Walang balak. Amen. Bakit nire-reject ng tao si Jesus Christ? Unang-una, ayaw nila na sila ay magsakripisyo. Amen? Yan ang katotohanan, mga minamahal. Iniisip lagi ng tao kanyang sarili. Amen? Kapag tinanggap ko si Jesus Christ, nabibigyan ko, pag tinanggap ko si Maria, ibibigyan ko yan ng kumot. Amen? Pakakainin ko yung mga yan. Amen? At dito, diba, ibibigay ko sa kanilang aking higaan. Amen? Aasikasuhin ko yan. Ganun po. Amen? Kaya ng tao, hanggang ngayon, nire-reject si Jesus Christ. Amen? Dahil ang iniisip, ayaw niya na siya'y magsakripisyo. Amen? Kaya ang Panginoong Hesus ay hindi na ipapanganak sa kanilang lugar because of the rejection. Amen? Hindi na ipapanganak si Jesus Christ sa tahanan sa kanilang lugar dahil tinatanggihan nila si Jesus. Amen?
Isang gabi, meron pong kwento. Siguro napanood niyo po yung isang kwento. Amen, na merong isang bellboy, amen, ng hotel at yung mag-asawa ay dumating sa hotel habang umuulan. Amen. Gustong tumuloy, gustong umupa, nag-check-in sa hotel, pero ang hotel ay fully booked. Doon napanood nyo sa social media. Amen. Pero maganda yung puso ng bellboy at ang sabi niya, "Sir, ma'am, pasensya na po kayo, punuan po kami. Pero kung gusto po ninyo, meron po akong quarter na maliit, pang isang tao lamang, may masikip po doon, wala pong aircon. Kung gusto po ninyo doon, muna kayo magpalipas ng gabi." Amen. Sa madaling sabi, tinanggap niya. Amen. At di kalaunan, ilang taon ang lumipas, yung palang mag-asawa na yun ay may-ari ng malaking kumpanya at nagtayo sila ng isang 5-star hotel at hinanap nila yung tao ngayon at siya yung ginawa nilang tagapamahala doon sa hotel nila. Amen. Related po ito sa ating Panginoon. Kung alam lang ng tao kung sino ang kanilang tinatanggihan. Kung alam lang ng tao kung ano, amen, ang kanilang benepisyo kapag, amen, tinanggap nila si Jesus. Pero dahil tinatanggihan ng maraming tao si Jesus, marami, amen, ang nasisira ang buhay. Marami ang nasisira ang pamilya. Amen? Dahil ayaw nilang tanggapin si Jesus. Amen? Kaya kung alam lang ng marami kung sino ang Panginoong Hesus na kanilang nire-reject, sana huwag mahuli ang lahat. Sana huwag mahuli. Amen? Kaya ngayong gabi, kung ngayong umaga, sana huwag mahuli. Bago mo seryosohing tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo. Amen. Lahat ng ito ay baliwala. Amen. Pero kapag tinanggap mo si Jesus Christ, amen, yung mga pinoprotektahan mo, yung mga bagay na pinapahalagahan mo, chicken feed lang yan sa atin. Amen. The images in the manger is an image of rejection. Sana, bago matapos ang taon, tanggapin natin ang Panginoon Jesus. Ang buong. Hindi lamang sa bibig, kundi sa puso. Amen. Pangalawa, the images in the manger, pangalawa, an image of Christ's humbleness. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakilang makapangyarihan Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaaring makita ni naman sa kanyang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Amen. Siya po yung larawan, amen, ng mapagpakumbaba. Alam natin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus bago siya nagkatawang tao. Amen? Philippians chapter 2 verse 10 to 11, upang lahat ng nasa langit at lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kilalanin o kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama.
Juan chapter 1, verse 1 to 3, ng pasimula, naroon ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos, nilikhang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. 1 chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. Amen? Mula sa kanyang banal na trono, patungo sa pasapsapan. Amen? Napakahirap pa sa tao na iwan ang kanyang damdamin. Napakahirap sa tao na iwan ang kanyang tawag dito, ang kanyang sariling kaisipan. Amen? Bakit mahirap magpakumbaba? Bakit mahirap iwan ang ego? Amen? Sa totoo lang, wala naman po tayong may pagmamalaki. Amen? Bakit napakahirap na ang tao ay magpakumbaba? Bakit napakahirap na sa tao ay sumunod sa ating Panginoon? Ang Panginoong Hesus ang pinakadakilang halimbawa ng pagpapakumbaba. Amen? Mula sa kanyang banal na trono patungo sa pinakamabahong lugar, amen? Pinakamahirap na lugar, ayaw ng mga tao. Amen? Ang asawa ko ayaw na sa mabahong lugar. Kaya kung saan ayaw niya, doon dinadala ng Panginoon noon. Amen? Ayaw na, yung asawa ko, ayaw niya basta kung ano yung inaayawan niya, hindi lang mabaho kung ano yung inaayawan niya, doon siya dinadala. Ayaw kong pumunta doon. Amen? Bakit mahirap ang sumunod? Amen? Philippians chapter 2 verse 5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa kanya katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-anyong alipin. Amen? Pero tayo, ayaw natin maging alipin. Gusto natin senyorito, senyorita. Alam niyo ba yun? Senyorito, senyorita? Senyorito! Handa na po yung pagkain mo. Senyorito, higa na po kayo. Nakahanda na higaan nyo. Senyorito, handa na po yung pagpaligo nyo. Senyorito! Lahat isinubo. Diba? Diba? Yung maraming mga tao gusto. Senyorito, senyorita. Amen? Ayaw maging alipin. Pero si Jesus Christ, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Pero tayo, ayaw natin magliko. Ayaw natin ipagamit ang buhay natin sa Panginoon. Ayaw natin sumunod sa ating Panginoon Jesus. Diba? At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo.
Amen? Ayaw ba natin sumunod sa Panginoong Isus? Ayaw ba natin ipagamit ang mundo? Marami tayong dahilan. Amen? Sa pagtanggi natin, tinatanggihan natin ang Panginoong Isus. Sa pagtanggi natin, na ipagamit ang buhay natin sa pagtanggi natin, sa pagdalo, tinatanggihan natin ang Panginoong Isus. Sa pagtanggi natin na maging alagad, tinatanggihan natin ang ating Panginoong Isus. Amen? Itinataas pa natin ang ating sarili. Sa totoo lang, wala tayong magagawa. Amen? Kung ang Panginoong Isus ibinaba ang kanyang sarili ng anyong alipin, sino tayo? Sino po tayo, mga minamahal, para hindi natin ibaba ang ating sarili? Sino po tayo para hindi natin, amen, tularan ng Panginoong Isus sa kanyang ginawa? Amen? Hindi ba natin kayang isubok yung mga bagay, amen, na pinahawakan natin, mga bagay, amen, na pinapahalagahan natin para sumunod sa Panginoong Isus? Bago tayo isinilang sa mundong ito, walang-wala naman talaga tayo, hugot-hubad naman talaga tayo, at bago tayo alis sa mundong ito, hugot-hubad din naman tayo, wala tayong madadala. Amen? Ang paraon na si Tutankhamun, amen? Nang namatay siya, ang kanyang kabaong ay ginto, amen? Lahat ng kanyang kayamanan, itinabi sa kanyang bangkay, amen? Binalutan siya ng ginto at inilibig. Pero nung nahukay ang kanyang mami o yung kanyang bangkay, amen, nandun pa rin ang ginto, nandun pa rin ang mga alahas, nandun pa rin ang mga kayamanan niya. Hindi niya nadala. Amen. Tayo, anong ipagmamalaki natin para hindi tayo sumunod sa ating Panginoon Jesus? Ano ang ipagmamalaki natin para hindi natin ipagamit ang ating buhay sa ating Panginoon? Ano ang ipinagmamalaki natin para hindi natin baguhin ang ating kaisipan, ang ating buhay, ang ating pananalita, ang ating buong pagkatao? Wala tayong pagmamalaki sa harapan. Hindi ba natin kaya magpakumbaba para ialay ang ating sarili? Kaya sabi ng Apostol Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, badal at kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ang karapat dapat na pagsampal ninyo sa Diyos. Hindi ba natin kayang ibigay, ialay ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon? Mas pinapahalagaan natin yung mga bagay na panandalian, mas pinapahalagaan natin yung mga bagay na hindi natin kayang dalhin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Mahal ko po kayo, mga minamahal. Mahal ko po. Gusto ko magkasama-sama tayo sa piling ng ating Panginoon. Pero kung hindi natin ibibigay ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoong Isus, napakahirap. Mahirap na makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon Isus. Sapagkat ang susi para makamtan natin ang pangako ng Panginoon ay yung pagpapakumbaba. Amen? Yung iwan natin yung mga bagay na pumipigil sa atin para sa pagdilingkod natin sa Panginoong Isus. Amen? The images in the manger is an image of Christ's humbleness. Amen? Ibaba po natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Iwan natin yung ating mga
yung dati natin pagkatao, iwan natin kung sino tayo para maging karapat-dapat tayo sa harapan natin. Pangatlo sa ating kong pagtatapos, an image of Christ, valuing them, unvalued. Amen. Pinahalagahan ng Panginoong Hesus ang mga bagay na walang kabuluhan. Amen. Bago ipanganak, bago po ipanganak ang Panginoong Hesus ni Maria, ang lugar ng pasabsaban ay mabaho. Ang lugar ng pasabsaban ay hindi kaaya-aya. Ang lugar ng pasabsaban, amen, ay hindi kalugod-lugod. Ito'y iniiwasan. Pero bago ipanganak ang Panginoong Hesus, pinahalagahan, inayos ang lugar niya. Amen. Ganon din po tayo, mga minamahal. Tayo'y unvalued, tayo'y walang halaga, tayo'y hindi karapat-dapat, sapagkat lumihis tayo ng landas, nagpakasama tayo, tinatanggihan natin ang ating Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo ngayong umaga, ang Panginoong Hesus ay nagpadama ng kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen. Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig nang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako na walang halaga ay bigyan ng Diyos ng halaga. Ayaw natin sa mabahong lugar. Ayaw natin sa maduming lugar. Ayaw natin sa magulong lugar. Pero ang Panginoong Hesus, doon siya dinala. Ito'y halimbawa na ang walang halaga ay pinapahalagahan ng ating Panginoon. Ikaw at ako, sabi ng aklat ng Isaya, ay kaya ng basahan sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng halaga sa harapan ng ating Panginoon. Sino tayo para pahalagahan ng Diyos? Sino tayo para bayaran ng Diyos ng banal na dugo ng ating Panginoon Hesus? Kaya ang lugar ng pasabsaban ay lugar ng pagpapahalaga ng Panginoon sa mga walang halaga ng mundo. Ito'y larawan na ang Panginoong Hesus ay walang itinatawi. Ito'y larawan na ang Panginoong Hesus ay walang pinipili. Amen? Kung tayo, ikaw at ako, ay binabaliwala, hindi kilala ng mundo. Kahapon po, umatin po ako na Christmas party ng pulis. Amen? At yung mga mula kay Mayor, mula kay yung mga konsyal doon, mga ano dito sa ano, hindi nila ako kilala. Eh ano kung hindi nila tayo kilala? Yes. Amen. Amen. Kasi yun po yung hinahangad ng maraming tao, yung siya makilala ng mundo. Yes. Amen. Kaya ang tao, nagbaliwala ang Panginoong Hesus para magkamit ng mga bagay na gusto ng tao. Pero sabihin ko sa iyo ngayong gabi, ano kung baliwala tayo sa mundo? Ano kung hindi tayo kilala ng mundo? Amen. Kilala naman tayo ng Panginoong Hesus. Amen. Pagdating ang panahon, mas magsakripisyo man tayo dito, tumanas man tayo ng
mga pambubuli ng tao sa mundong ito. Pagdating na tayo haharap sa Panginoong Yesus, mas magandang pakinggan, "Well done, my faithful servant." Amen. Kaysa yung lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Yes. Anong gusto mo itawag sa iyo ng Panginoong Yesus pagdating ng Panginoon? Amen. Kaya kung tayo po ay binabaliwala ng mundong ito, tanggap naman tayo ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kung ang mundong ito ay sarado para sa atin, bukas na bukas, dalawang kamay ang Panginoong Yesus para sa atin. Kaya anuman ang kalagayan natin sa panahong ito, hindi ito mahalaga sa harapan ng Panginoong Yesus. Isipin mo, sabihin mo sarili, pinahalagahan ka ng Panginoong Yesus. Ikaw ay tanging kayamanan ng Panginoon. Binili ka ng banal na dugo ng Panginoong Yesus na hindi kayang tumbasan ng ginto, ng pila o kung anumang kayamanan sa mundong ito. Isipin mo ang senaryo nito. Iniwan ng Panginoong Yesus ang kanyang trono, bumaba sa pasabsaban para abutin ang bawat isa na hindi pinapahalagahan ng sanlibutan. Kaya ngayong gabi, kung iniisip mo na iwan ang paglilingkod sa Diyos, magdalawang isip ka. Maawa ka sa sarili mo. Amen. Panginoong Hesus, bumaba sa lupa. Bumaba sa pasagsaban para ikaw at ako ay abutin ng ating Panginoong Hesus. Isipin natin. Kaya ngayong umaga, let Jesus born in your heart. Hayaan mo si Jesus na ipanganak sa puso mo ngayong umaga. Para ang puso natin na matigas ay lalambot. Ang puso natin na masuwayin ay magiging masunurin. Amen. Let Jesus born in your heart. Amen. And images. The images in the manger. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Buksan mo ang puso mo para kay Jesus. Tanggapin mo ng buong buo ang Panginoon Jesus. Hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Hindi kalugihan ang iwan ang mundong ito para sa Panginoong Jesus. Huwag mo siyang tagihan. Tanggapin mo siya ng buong buo. Paluwangin mo pa ang bukas ng pintuan ng puso mo para sa Kanya. Ako'y nang-aral sa paksang ito, the images in the manger. Una, an image of rejection. An image of Christ's humbleness. The image of Christ valuing the unvalued. Bukas po ang altar. Bubuksan ko po ang altar. Kausapin natin ang Panginoon Jesus. Sa parte ng pangangaral, hindi po pinagtayo. Kinausap tayo. Kausapin po natin. Pasalamatan natin ang Panginoon Jesus sa kanyang pinabukas. Thank you, Jesus.
Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sa ipinakita mong imahe kung saan ka ipinakita. Upang makita namin kung gaano kami kahalaga, Panginoon, sa iyo. Salamat sa mga bilang ng mga anak mo na narito ngayon. Mga tinubos po, mga pinilit, hinirap po, Panginoon. Salamat. Oh, Panginoon. I pray for anointing. I pray for revelation. I pray for equipping, Lord. God, para sa bawat isa. I pray for genuine conversion, O Lord. God, anoint thy people. Equip thy people. Move thy people, my Lord. Bless your people. Lord, salamat sa iyong mga anak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakasin pa ng ating puso. Bless mo puso. Hallelujah. Amen. Kung tapos na po tayo manalangin, pwede na po tayong tumayo. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Naisip ko'y baguhin mo aking kanapan Sa buhay na hirap sa'yo. Ikaw, Diyos, sa aking puso. Naisip ko'y baguhin mo aking kanapang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko'y kaluluwaan. Alay sa'yo sa pag-ibig mo't biyaya. Naligtas ako, maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwaan. Alay sa'yo sa pag-ibig mo't biyaya. Ay naligtas ako, maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa buhay ko. Yeah, we give you praise and also God, we give you ikaw po ang mataas, confidence, maparanasan. Ikaw ang madakil at maluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amang banal, salamat po sa iyong kabutihan.
kadakilang kakapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dakilang sakripisyo para ipakita mo sa amin ang larawan, O Lord, ng pasapsapat, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong salitang nahayag ay masilyuhan sa puso at isipan ng bawat isa. Lord, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karananan, kaluwalhati at kataklan. Ito po ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, hindi po may mga po. Magandang umaga po. God bless.